Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam nyo, hindi ko talaga mapapatawad itong mga DDS. Alam nyo ba kung bakit nawalan tayo ng isang kaibigan online? Although, hindi natin siya kilala personally, pero binibigyan niya tayo ng kasiyahan, ng hope, awareness tungkol nga po dito sa mental health kasi advocators siya ng about sa mental health kasi isa siya sa nakakaranas ng depression, ng anxiety. So binibigyan niya ng hope ang mga kababayan natin na nagsasuffer sa ganong klaseng bagay. And guess what? Dahil nga po dito sa mga DDS, nawalan tayo ng isang advocator. So, dito nga po sa isang balitang to, sinabi, actually, basahin na lang natin Eman Atienza made death threats mula sa mga DDS. The hate has piled up. So, alam nyo kung gaano ka walang puso. Nagigets nyo mga minamahal kung gaano ka-cruel, 'di ba? Itong mga DDS na mag-execute ng mga ganyang klaseng komento. By the way, si Eman Atienza, mga minamahal, ay isang anak ni Kuya Kim, bunsong anak ni Kuya Kim na content creator. Siya yung Englishera halata. 'Di ba? Wala na yung tipong tinatry niyang Tagalog kasi hindi niya alam magsalita ng Tagalog. Pero, nakakaintindi siya ng Tagalog. Laking LA ba naman? So, lumabas ngayon sa balita, mga minamahal, na nagkaroon ng, ibuod ko na lang siya, nagkaroon ng social media pressure. Itong si Eman Atienza, by the way, condolence pala sa family. Hindi tayo nakikitrend. Tayo ay nagbibigay lang ng komento. So, mga minamahal, nakaranas ng matinding social media pressure itong si Eman Atienza at nag-cause yun ng matinding depression sa kanya, lalo na yung binibigyan siya ng death threats, bashing, cruel comments, hate comments coming from the DDS supporters. Kasi parang yung Guess the Bill Challenge, nag-blow up yon. Search nyo na lang, Guess the Bill Challenge ni Eman Atienza. Like parang kumain sila sa isang restaurant, like they were just joking, satire, parang ganun. Sineryoso ng mga DDS, like, sabi na, palibasa, yung bakla, may privilege ka kasi, tapos inungkat nila hanggang sa kanunuan, kasi yung lolo ni Eman Atienza, 'di ba, nakalimutan na natin yung mayor dati, 'di ba? So talagang nag-blow up yung issue and hindi niya yung pinaalam sa parents niya. So, by the way, sa mga katulad, guys I'm not joking. Isa din po ko sa nakakaranas ng depression and anxiety. Sabi ko nga sa inyo, I have a medicine. Yeah, nakikita niyo yan. So, bago lang yan. Nung 21. 21. Diba? So, I take medication for my therapist every 2 weeks. Minsan nga 1 week. Nagtitake ako ng consult and nag-aano din ako ng tawag dito ng gamot. Diba? Just to feel relaxed, just to mawala yung depression and anxiety. Kasi kapag yung dalawang yan, perfect combo yan. Kapag mag-isa ka, ang isa lang yung gagawin mo, gaganong ka na talaga. And naranasan ko yan, guys. To be honest, akala nyo matapang si Mima? No, nagkakamali kayo. Hindi po ako ganun katapang like yung sasabihin niyo na palaban kasi meron talagang at times na hindi naman sa content, family problem, i-open up ko na lang sa inyo. Kaya sa mga nakakaranas ng depression dyan, lumabas kayo sa kwarto nyo. Huwag nyong hayaan na kumubkob kayo sa kwarto nyo. Friendly advice as a nakakaranas din ng ganyang klaseng sakit. Lumabas kayo kasi pag nandyan lang kayo, nakakubkob lang kayo sa madilim nyo na kwarto, wala kayong ibang iisipin kundi gumanon. Kaya, sa mga nakakaranas ng anxiety and depression, lumabas kayo. No matter what they comment about you, about your life, social lifestyle, wag nyo munang isipin. Although mahirap kasi sa mga nakakaranas niyan, mahirap isipin na hindi isipin.
'Di ba? Mahirap isipin na hindi isipin. Yung ano na yan, yung tawag dito, yung sakit na yan, yung sinasabi na wag mo kasing isipin para hindi lumala. Mahirap yun. Kasi pag hindi mo nararanasan, hindi mo pa ma-feel. Kaya ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mga warriors, lumabas kayo. By the way, going back dito nga po sa ating topic, itong si Emma Atienza, nakaranas ng pressure, dito sa mga hate comments, cruel comments ng mga DDS. And talagang araw-araw siyang binabato ng mga masasakit na salita, 'di ba? Parang tinatakot siya, nakaranas siya ng death threats. And sa mga Gen Z na katulad ko, na mga feeling matapang lang pero sobrang hina ng soft-hearted, 'di ba? Ako nakakaranas ako ng bashing. Alam niyo minsan yung ginagawa ko, hindi ako nagbabasa ng comment. 'Di ba? Hindi na ako nagbabasa ng comment, pero binabasa ko yung comment ninyo. Pag mga hatred, alis. Kasi nakakasira ng peace of mind ko eh. 'Di ba? Kaya yun yung ginagawa ko, pero nagte-take ako ng medication para mabuhay pa ng matagal. Kasi yung pinakamahirap na sakit is yung depression. 'Di ba? Kaya be kind to each other. Don't be the reason kung bakit sila nagiging ganyan. And yung problem is not a laughing matter. 'Di ba? Kung i-check niyo yung mga kaibigan niyo, okay ka lang ba? 'Di ba, hindi natin alam kung ano yung feelings nila, yung nararamdaman nila. So, by the way, sa going back dito sa ating topic, sa huling post niya, mga minamahal, sa TikTok at Instagram, malinaw na ang kanyang mensahe na ang social media is a very pressure. Kasi sinabi ni Atienza na nagsimula siyang mag-TikTok bilang therapy niya sana sa sarili niya, na matanggap niya yung sarili niya dahil insecure daw siya. Pero habang dumadami yung following niya, mas dumadami din yung basher, at doon nagsimula ng malala ang kanyang depression. Araw-araw siya nakakatanggap ng death threat mula sa mga DDS at mga misogynist commentators. Tinatawag siyang bobo, bakla, sayang, stupid. Lahat ng klaseng pang-aapi sa SOCMED, tinawag sa kanya. So, hindi lang to simpleng hate comments, mga minamahal. Ito ay isang psychological torture sa mga taong nakakaranas ng depression. Kaya tuluyan silang napapagod. May mga times pa nga na, kunyari, masaya ngayon. Tapos, after 12 hours, nag-big T na pala. Bakit? 'Di ba? Kasi parang, yan na yung last happiness nila na ipapakita. Kasi, ano na sila? Mawawala na sila. 'Di ba? Ganon. May mga ganong klaseng bagay. Katulad ni Emma Atienza, makikita ninyo, mga minamahal, sa kanyang last TikTok post, like, hindi siya parang depressed tingnan. 'Di ba? Kung titingnan ninyo, hindi siya parang depressed. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Kaya please, be kind. 'Di ba? Be kind. Be mindful sa inyong mga comments, kasi hindi natin alam kung ano yung nararamdaman ng isang tao. So, dito natin makikita na masakit man, nakatotohanan, pero yung mga DDS talaga, imbis na manguna sa respeto, sa kabutihan, sila pa mismo yung nag-spread ng hate, pang-aape, pananakot, ano pa bang tawag natin, ng kasamaan. Ganito ba ang kultura ng mga DDS na itinuro sa kanila ng kanilang leader? Na kapag hindi mo kapareho ang paniniwala, dudurugin nila. Yung cancel culture, alam ninyo yon, katulad ni Shuvi. 'Di ba? Si Shuvi Entrata. Nagsabi lang siya, salamat digong. 'Di ba? Mga minamahal, yung mga DDS, syempre alam niyo naman na si Shuvi nasa ABS-CBN or GMA. Like, parang sinasabi nila, ang plastic mo, they blow up the hate. Cancel culture ang atake. Ganun talaga ka-cruel ang mga DDS, mga minamahal. And, you know what? Isa si Emma Atienza, mga minamahal, sa maraming biktima ng mga toxic fanaticism. 'Di ba, na ginawang sandatang social media para manakit ng tao. And that's not normal. Hindi to dapat tino-tolerate. Habang ang iba, 'di ba, nagmamalinis online, 'di ba? May mga kabataan katulad ni Emma na tahimik na nilalabanan ang mga depression. Tapos ang iba, pinapalala pa nila, like, what the F ka na lang. Ano ba problema ninyo?
Di ba mga minamahal? Kaya dapat maging responsible tayo sa paggamit ng social media. Bawat komento, tweet, or pangungot niya, maaring magmitsa sa buhay ng isang tao. So, don't be the reason kung bakit nagiging ganyan or isa sa mga nag-create ng paganyan, di ba? Yung mga tao. So, be mindful, mga minamahal. Hindi porket na DDS ka or maka-Duterte ka, may karapatan ka ng mang-insulto. Nandyan sa yung privilege ng mang-insulto, yung mag-execute ng kung ano-ano. Just like what happened kay President Bongbong Marcos. Diba? They said that the president using drugs. Diba? One time may nag-post pa, dapat dito kay Marcos, hine-heads up, shina-shut up sa utak. Diba? Hine-headshot, ganyan. Mga minamahal, that is a toxic culture ng mga DDS. Like, what the fuck? Ano yung ginagawa ninyo? Diba mga minamahal? So, instead na mag-blow up kayo or we divide into a politics, dapat we should create a unified world. You know what? United world. Diba? Yun na kung saan yung criticism is louder than respect, louder than love. Diba? Dapat ganon, mga minamahal. And I don't think so kung yung mga DDS makikipag-cooperate because as far as I know, they don't have a heart. They don't feel the pain. They don't feel any feelings kasi because they are fanatic. Fanaticism. And kapag fanaticism ka na, hindi na yan mawawala sa'yo. Like parang kung ano lang yung sinabi ng amo mo, yun lang talaga. Kung ano yung ginagawa ng amo mo, ginagaya mo. Ganun sila. Diba? So, ayoko nang mag-comment kasi nakaka-pressure din naman talaga mga minamahal ng social media. Even me, I receive a bashing coming from my relatives and that bashing sucks in my life. Like what should I do? 'Di ba? Like I'm gonna hang up, 'di ba? Yung literature, alam niyo 'yun? Like I want to commit a suicide. I want to took my life because even my own relatives like sinusuka ako. Ganyan. Kasi mga DDS sila and they don't respect what's my opinion, what my personal beliefs. 'Di ba? They don't respect me as a person. They took it too personal. 'Di ba? Nalungkot ako because politics divided us. The politics divided our family. And nalulungkot ako sa part na 'yon. Naiiyak ako, to be honest, mga minamahal. Like, what the hell? Politics should not be the battlefield, diba, ng kung sino mang tao. Politics should be debatable, yes. Totoo yan. Pero hindi po natin dapat mag-away-away because of politics. Yes, you have your opinion. I have my opinion. The only way para hindi tayo mag-away, respect me and I will respect yours. Respect my my beliefs, my personal opinion, respect kung ano yung pinapanatag ng puso ko, and I will respect yours. Kasi ulitin ko sa inyo, politics should not be the battlefield of every Filipino people. Gets nyo mga minamahal? Pwede tayong mag-debate, pero hindi dapat yun yung magde-divide sa atin bilang magkakamag-anak, bilang magkakaibigan, bilang, what do you call that? Kababayan. Nagigets ninyo?